Nakararanas pa rin ng baha ang 12 bayan at 2 syudad sa Pangasinan. Ang detalye sa report. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, umabot sa mahigit 400,000 na pamilya ang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Katumbas ito ng mahigit 1.4 milyon na individual. 14 na bayan at 4 na syudad ang apektado, katumbas ng 733 barangay. 14 na lugar pa rin ang nakararanas ng baha, kabilang ang Dagupan City. Binabaha pa rin ang bahaging ito ng Rizal Street, pero sa kabila ng baha, bukas pa rin ang ilang negosyo. Umabot daw hanggang binti ang baha sa loob ng tindahan. Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggal ang mga sandbag sa harap ng establishmento. May mga clients tayo na kailangan talaga ng generators, submersible pumps, and other tools pa. Kaya nagpursige po kami mag-open. Hindi rin nakaligtas sa baha ang kantinang ito. Bubukas na kami sir kasi walang makain, walang puhunan. Kaya yun, magbubukas kami. Kahit kaunting tao, magbubukas kami. Kung may mga nananatiling bukas, marami namang negosyo ang nakasara dahil sa baha. Ayon sa isang economist, may epekto sa ekonomiya ng isang lugar ang mga nakasarang negosyo. Domino effect yan. Pag wala kang income, wala ka rin gagastusin for your daily needs. Now, how about dun sa mga consumers mo? Okay. So, saan sila pupunta? Saan sila bibili? Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan daw ng tulong mula sa gobyerno, lalo na sa pag-monitor sa presyo ng mga bilihin. Pag nasa state of calamity, unang-una yan, ini-stabilize ang prices. Kasi hindi natin maaalis kung sino ang nakabukas. Dahil sila lang, then pwede nilang itaas ang presyo. Kawawa naman ang consumers. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon.